Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Anal Obokag, isa po sa Division Education Research Evaluator at naging Basic Education Research Fund grantee noong 2019 at 2022 at isa po sa Division Resource Speakers when it comes to research at naging panelist po. At noong 2020 po ay nanalo bilang second place sa research freestyle presentation sa DepEd Region 11. So ngayon po ay isa-isayin po natin yung parts of an action research proposal. Okay, so yung unang party po ng ating action research proposal, ito po yung context and rationale. So bakit hindi ko po inilagay yung title? Kasi yung title po is working title. So pwede po na mayroong mga amendment, mabago pa, depende po sa content or laman ng ating proposal. So ngayon ay unahin po natin yung context and rationale. Ano ba yung nakalagay sa context and rationale? Yung nakalagay po sa context and rationale, ito yung general statement of the problem, plan of action, and significance of the study. Ilalagay din po natin doon yung ating baseline data. Saan ba natin kukunin ang ating baseline data? Ang baseline data po ay kukunin natin within our context. So, kung ang problema ay nag-exist doon sa ating school na gusto natin siyang isolve, so doon tayo kukuha ng ating data. So, there is no need for us to present the data from international kasi wala naman po siyang kinalaman doon sa problema na ating isosolve. So, yung context and rationale, pwede po na i-narrate po natin yung ating experiences kung kailan ba natin or paano ba natin na-discover yung problem. Ano ba yung mga worries natin as an educator. So, for the action research questions, nakadepende po yan, ma'am and sir, doon sa ating statistical tool. And I would suggest na if pwede, lagyan po natin siya ng quantitative and qualitative questions. So, for the quantitative questions, makikita po natin yung numerical data. And for the qualitative questions, makikita din po natin or malalaman natin yung mga insights, mga feedbacks, at suggestions or experiences ng ating mga participants. And for the proposed innovation intervention strategy, so in this part is we're going to explain to our readers, to our spectators sa ating proposal. Ano ba yung gusto nating gawing solusyon? So, in the first paragraph, you're going to explain what is your innovation, of course, with literature. So, kahit gusto natin na magkaroon tayo ng unique na innovation, however, maghanap po tayo ng mga literature na may similarity doon sa ating innovation. So, ilalagay po natin sa part ng proposed innovation intervention and strategy kung ano yung time frame. Ano ba yung process na of implementation of our innovation? Ano ba yung mga materials na gagamitin? O ilang months, ilang weeks, or ilang beses ba yung sessions na gagawin natin when it comes to our innovation. And for the action research methods, so nakalagay po dyan yung mga participants. So, ilagay po natin yung sampling method, the design of our research, ilan lahat yung participants natin, ilan yung babae, ilan yung lalaki, ano yung socioeconomic status, ano yung geographical location. So, lahat po na possible na detalye about our participants ay ilalagay po natin dyan sa part na yan. So, for the data gathering method, of course, as a researcher, gusto po natin na mag-adhere doon sa ethical consideration. So, first is, we should ask permission really from our division superintendent. And after that, so, mag-ask na po tayo ng permission to the lower level. And of course, since mga minors po ang ating mga respondents or participants, it is important mag-ask po tayo ng permission from their parents. So, what if ang ating participants ay nanggaling po sa isang IP community? Of course, lapitan po natin ang kanilang elders, chieftains, IPMRs na magkaroon po ng
free, prior, and informed consent. Kapag hindi pumayag po ang IP leaders, ay wala po tayong magagawa because they have their autonomy. So, i-respect po natin kasi pagdating sa research po, it is a voluntarism po. So, volunteer po sila. Kapag hindi po natin sila pwedeng bigyan ng kahit ano as a whole na para lang sumali po sa ating study. So, for the data analysis plan, ilalagay po natin doon kung ano yung mga tools na ating gagamitin. So, ano yung mga software? Paano ba natin i-interpret yung data? Saan ba natin ilalagay yung mga numerical data, yung mga transcription, or mga documents na may kinalaman sa ating study. And for the action research work plan and timelines, doon po nakalagay yung lahat ng mga activities from pre-implementation, implementation phase, until the post-implementation. Kahit po yung time na we're going to disseminate the result of our research ay isasali po natin doon sa action research work plan and timelines. So for the cost estimate, nakalagay po dito lahat ng mga materials na gagamitin natin. Ilan yung amount, magkano sa totality po, magkano po ang magagastos natin. So, kapag sa birth po ito ay school-based, ang magagastos po natin ay 15,000. So, kung personal or sa MOOE, depende po yan sa allocation ng ating mga school heads sa kanilang EIP and APP. And of course, for the plans of dissemination and utilization, after po natin magkaroon ng result sa ating research, ay kailangan po natin siyang i-present to our PTE, SGC, during the district training, school learning action LAC sessions, division training, or even sa division or regional research congress. Bakit po mahalaga na i-disseminate? In order for us to validate o magkaroon po ng ma-evaluate po natin or maghanap po tayo ng mga tao na magre-replicate sa ating study. Kasi the replication is a certain teacher will validate your innovation if it is effective on the other context. So, yung utilization is ginamit pa yung innovation mo ng other schools. So that is And of course, huwag po natin kalimutan na we're going to disseminate our study through uploading our research sa Isalexic portal. So, matatawag lang po tayo na certified researcher ng DepEd kapag tayo po ay nakapag-upload na ng ating research or completed research sa Isalexic. And of course, so para magkaroon ng basis, maging may integrated po ang ating study. So, kailangan po ng references. So, that is why dun sa appraisal ay nakalagay po yung appropriate citation. So, kung gagamit po tayo ng references, make it sure po na may 5-year recency. Huwag muna po tayong gumamit ng mga references or mga literature po na sobrang tagal na po na hindi na po siya applicable sa ating henerasyon.